Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan. Sunod-sunod na may tumawag kay Atty. Zosimo. Nakadama ito ng pangamba. Si Fanny pala ang tumatawag at nasabi na rin ng mga pulis ang nangyari. Nasulyapan niya si Bunjing na bumababa sa sumusunod sa kanyang sasakyan. Naikwento ni Bunjing kay Mercedes ang pagligtas ng matanda na abogado na sinusundan niya. At naghinala ang mag-ina na may kinatatakutan ito. Nagtaka din si Pipita sa mga kilos ng matanda na amon niya. Naalala ni Bunjing ang mga abogado na kaibigan ni Zosimo na napagtanungan nila ni Mercedes tungkol sa kanya. At ngayon, narito ang karugtong ng ating dulang pinamagatang Pintasera na nga! Suplada pa nga! Dito sa ating dula, Super Pipita! Bakit hindi ko agad naisip? Tama ang sinabi ni Paniero, Pastor. Kukuha ko ng bodyguard ko. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako takot na makidibate sa kasalanan ng mga hawak kong kaso. Ay nako, yung 3 abogadong kasing yun, nadamay pa ako. Sinusundan yata ako ng kotse na yan. Ay, oh my goodness, masama na ito. Totoo yata ang sinabi ni Attorney Agsunod. Nakalayo na ako sa bahay nila Paniero, Pastor. Si Tita Mercedes itong tumatawag. Bakit kaya? Anong sasabihin niya sa akin? Hello, Tita? Bakit po? Fanny, hindi ba ako nakakaisturbo? Hindi naman, Tita. May sasabihin kayo? Tatanungin ko lang sana kung lumabas na si Susi mo ngayong gabi. Hindi ko lang alam, Tita. Andito ako sa opisina. Tawagan niyo kaya? O kaya si Pipita?
Alam ninyo ang kanyang numero? Hindi ko nga alam. Sige, sandali lang tita. Tignan ko sa cellphone ko. Hindi ko kasi memoryado ang number ni Daddy. O kaya i-text ko na lang sa inyo. Kasi may tumatawag sa akin sa cellphone ko. Balikan ko na lang kayo mamaya. Sige tita, bye. Ay, sino kaya ito? Hello? Attorney Agsunod? Babae ba kayo? Sino ba kayo talaga? Kung ayaw niyong sumagot, papatayin ko na itong cellphone ko. Nakakabwisit. Nagre-ring ang cellphone ko. Pinatay ko na nga itong hawak ko. Sandali nga't pagsasabihan ko. Hoy! Kung wala kang magawa sa buhay mo, malawak ang kalsada, magpasagasa ka, mabuti pa yon. Honey. Oh, tapos na kayong nag-usap nung tumawag sa'yo. Ha? Tita Mercedes, kayo pala, pasensya na kayo. Hindi ko sinasadya na masigawan kayo. Naiintindihan kita, iha. Ganito kasi yun, tita. Hindi pa tayo tapos nag-uusap nang may tumawag sa akin. Attorney Agsunod daw. Isang abogado na kaibigan ni Daddy. Pero babae naman ang nagsalita. Tapos nung kinakausap ko, ayaw niyang magsalita. Kaya pinatay ko tong cellphone ko. Ganun ba? Tapos nag-ring na naman ang cellphone ko na gamit ko. Akala ko may ibang tumatawag. Kayo pala. Binalikan niyo ako kaya nasigawan ko kayo tuloy. Nahihiya ako sa inyo, tita. Mamay, bakit kayo nakalumbaba na pinagmamasdan ng iyong silpa? Parang pasan yung daigdig. May problema ba? Kuwan kasi. Nasigawan ako ni Fanny kanina. Ano? Sinigawan kaya? Oo, sa pangalawang pagtawag ko sa kanya, ay sinigawan na ako. Ano? Bakit? Anong dahilan kasi? May tumawag daw sa kanya. Nagpakilala na Attorney Agsunod. Pero, boses babae naman daw. Anong masama daw? Kung babae ang abogado ang tumawag. Ang pagkakaalam ni Fanny, ang Attorney Agsunod na yon ay kaibigan na abogado ni Susimo. Pero, bakit boses babae daw? Babae ang tumawag? Hindi kaya... Oo. Bakit hindi mo ituloy ang sasabihin mo, ha? Maaalala ko nga pala, mama. Di ba bukas natin susundin yung magiging katulong natin? Ay, bakit ako ang tatanungin mo? Ikaw ang nakipag-usap doon sa agency. Ako ba? Hindi ikaw, mami? Ako nga. Sa dami ng iniisip ka, nawala tuloy sa isip ko. Sige, mama. Dinaanan ko muna kayo bago ko pupunta ng isang kliyente sa bahay. Sige, mama. Bye, mama. May sasabihin sana sa akin. Pero, bakit hindi niya itinuloy? Iniba ang usapan. Bakit ang tagal mong magbukas ng gate? Anong ginagawa mo? Tilibabat ka na naman? Palabas na po ako Nilapitan ako ni Sir. May sinabi sa akin at, Madam, hindi ko naman inaasahan na uuwi kayo sa ganitong oras. Nasa kwarto ko kasi ang cellphone ko. Gabi ko lang nagsiselfone kapag wala nang ginagawa. Naiinis ako sa babaeng yun. Ha? Sino, Madam? May tumawag sa cellphone ko. Nagpakilala na siya daw si Attorney Agsunod. Pero babae naman. Pagkatapos hindi na nagsalita.
Kaya pinatay ko ng aking cellphone. Ah, sige po madam. Makikinig lang ako. Pagkatapos nag-ring ulit ang cellphone ko, akala ko tumatawag na naman. Nasigawan ko. Yun pala, si Tita Mercedes ang nasa kabilang linya. Nakakahiya. Baka ikwento niya kay Bonjing yun. Narinig kong galit si Fanny, Pepita. Ano ang kasalanan mo sa kanya? May nagawa ka bang hindi niya nagustuhan? Natagalan na akong nagbukas ng gate, sir. Kasi nga, kinausap niyo ako kanina. Pinatapos ko muna kayo. Baka sabihin naman yung bastos ako pag iwanan ko kayo. Ako pala ang may kasalanan. Hindi ko rin inaasahan na uuwi si madam sa ganitong oras, sir. Alam mo, Pepita, yan ang lagi kong napapansin sa anak ko. Fanny ang kanyang pangalan, pero hindi siya masiyahin, hindi siya natutuwa. Sir, Bakit naman ako nakakatuwa? Ay, nandyan ka na pala. Ang ibig kong sabihin, hindi ka marunong makipagbiruan. Hindi ka natutuwa, ganun, anak. Pipita, ipagtimpla mo nga kami ni Daddy ng Diyos. Magtimpla ka na rin ng sayo. Babalik din ako sa opisina. opo madam. Pepita, kape ang gusto ko. Opo, sir. Alam nyo kung bakit umuwi ako ng ganitong oras? Hindi lang si Tita Mercedes ang nasigawan ko. Pati si Pipita. Nakokonsensya ako. Bakit kasi? Paano naman? May tumawag sa akin. Nagpakilala na siya si Atty. Agsunod. Pero boses babae. Ha? Ano babae? Di ba si Atty. Agsunod ay isa sa mga kaibigan niyong abogado? Oo, matagal na kaming hindi nakikita. Matagal na rin yung huli naming pag-uusap. Paano niyo nalaman yung cellphone number mo? Kaya nga baka scammer ang tumawag na yun. At gusto lang magkapera. Umalis din si Madam Fanny. Pero napansin ko, galit siya. Muntik na ang mabangga na isang truck na dumaan ng kanyang kotse. Si Sir Susi mo naman, bumalik sa kanyang kwarto. Ay, lalabas din yon pagkakain na. Sino kayang babaeng tumawag kay Madam? Ay, wala na akong pakialam doon. Si Sir Ponjing. Baka naman pupunta dito yun at tatanungin na naman ako. Ay, lalo na kung nalaman ni Madam Mercedes ang tungkol sa babaeng yun. Ang nakapagtataka, bakit sobrang nagka-interes siya sa nangyari kay Sir Sosimo? Bakit kaya? Medyo tagalan ako sa bahay ng isa sa mga kliyente ka. Doon na ako pinakain ng tanghalian, mamay. Kumusta kaya? Okay naman, pero bakit mo naman ako kinukumusta? Kumusta na ang pakiramdam niya? Di ba? Nasigawan kayo ni Fanny. Mabuti na lang pa. At hindi siya ang naging manugang ninyo. Ay, walang problema sa akin yun. Hindi naman sinasadya ni Fanny yun. Ay, muntik ko nang nakalimutan. Ano yun, mamay? Tinawagan ko kasi si Fanny at tinanong sa kanya kung nandun si Susi mo. Hindi naman ako nakapunta. Ay, nakalimutan ko tuloy. Kung gusto niya, di puntan natin ngayon. Sige.
Ayusin ko lang ang mga papeles na nakakalat sa mga mesa ko, ha? O sige, Mamay. Hintayin ko na kayo. Ah, bakit? Anong kailangan mo? Nasa labas si na Bunjing at Madam Mercedes. Tatanungin ko sana sa inyo kung papasukin ko sila. Papasukin mo sila? Kilala mo naman sila, hindi ba? Ang ayaw kong makausap yung babae na abogadong kagaya ko. Sige sir, sandali lang papasukin ko sila. Ay, ano ba yung sinasabi ni Pipita? Ay, nadulas tuloy ang dila ko. Nako, talaga. Walang hanggan ang attorney agsalod na yon. Nako po, naloko na. Tinawagan ko si Fanny kanina. Tinanong ko sa kanya kung nandito ka. Pero nakalimutan kong pumunta dito. May sasabihin ka sa akin? Ako na lang sana ang tinawagan mo, dear. Mahirap ka kasing kontakin. Gusto ko lang naman kitang kumustahin. Ayos lang naman ako, Guwapo pa rin. Kagaya noon. Ay, may naikwento sa akin si Fanny. Nasigawan ka daw niya, totoo ba yun? Huwag mo nang isipin yun. Walang anuman yun. Sir Bunjing, bakit ayaw niyong pumasok? Dito na lang ako. Mainit sa loob. Ay, siya nga pala. Susundin namin ni Mamay ang magiging kasama namin sa bahay. Salamat sa'yo, ha? Sir, sigurado ako si Madam Fanny yan. Sige, iwan muna kita dito. Baka mapagalitan ka pa. Sige. Ano ba yun? Yan ang gusto ko. Kaagad mong binuksan ang gate. Teka, sinong lalaki yon? Si Bonjing ba? Opo, madam. Siya nga. Bakit hindi niya nakita ang kotse na nakaparada sa labas? Kotse ni Madam Mercedes yun. Kaninang umaga pa tumawag si Tita Mercedes. Hindi pa sila nakakaalis. Tingnan mo ang Bonjing na yan. Mukhang driver talaga. Magandang umaga sa'yo, Fanny. Iba talaga ang masipag na. Kung hindi ako magsisipag, saan ako kukuha ng ikabubuhay ko? Marunong ka pa rin palang makipagbiruan. Mayaman ang pamilya ninyo. Maganda, malaki ang inyong bahay, at attorney ang iyong ama. Diyan ka nagkakamali. Hindi lahat ng may malaking bahay ay maganda ang kanilang pamumuhay. Aha. Sabagay, oo. Sabagay, totoo nga naman. Mahirap naman kung nagbubuhay ka lang na senyorita. Alam mo namang nagtatrabaho ka. May pinag-aralan. Bakit hindi mo gamitin para hindi ka umasa sa iba? Totoo iya. Siguro ang tunay mong pangalan Segundo. Alam mo, isa akong segundo. Bienvenido Junior ang tunay na pangalan ka. Sabi ko na nga ba bakit nandito ka sa labas? Pumasok ka. Mag-isa ka lang dito. Dito na lang ako. Ayaw kong makialam sa usapan ng ating mga magulang Oh, nandito ka na pala, Fanny. Hindi ka namin napansin ni Mercedes. Importante ang pinag-uusapan ninyo, kaya hindi nyo ako napansin. Nagpapakumustahan lang kami.
Madalang kasi kaming mag-usap at magkita. Pero hindi na rin kami magtatagal. Oo, huwag muna kayong umalis. Dito na kayo maghapunan. Oo nga naman. Magpapaluto ako kay Pepita ng masarap na ulam. Ay, nakalimutan ko na. Sa ibang araw na lang. May pupuntahan pa kami ni Bunjing. Oo nga pala, kasama mo si Bonjing. Bakit di mo siya pinapasok dito sa loob? Ha? Ngayon niyo lang sinabi? Samantalang paalis na sila? Yun lang. Sige. Hindi na ako magtatagal. Aalis na kami. May sasabihin ako sa'yo, Pipita. Alam ko na nag-uusap kayo ni Bonjing. Opo, madam. Talagang nag-usap kami, pero sandali lang naman. Tamang-tama lang nung dumating kayo. Ano naman ang pinag-usapan ninyo? Kinamusta lang yung trabaho ko dito. Darating na yata yung kasama nila at nagpapasalamat kasi binigay ko yung address ng agency. Yan lang ang napag-usapan ninyo? Hindi ako naniniwala. Hindi nyo ako nabanggit? Bakit naman kayo isasali sa usapan namin? Malay ko. Bakit mo binabalik sa akin ang tanong ko? Oras na malaman ko sa ibang tao na pinag-uusapan ninyo ako ni Bonjing. Lagot ka sa akin. Bakit kayo? Bakit namin siya pag-uusapan? Ay, si Susie mo ang nagka-interest. Si Sir Bunjing, hindi ko alam. Mamay, maupo ka lang dito sa sopa. At akong magluluto ng hapunan natin. Mahirap kong sa restaurant kayo palagi kumakain. Kaya ko namang magluto dito eh. Ay nako, naging kusinero na ang anak ko. Walang masama, mamay. Hindi ba alay? Darating na yung kasama natin bukas. Maalala ko nga pala, nabanggit ninyo ba attorney yung babae na tumawag kay Fanny? Hindi ko binanggit. Baka kung ano pang isipin niya. Hindi masamang magtanaw. Hindi naman kayo mabibilanggo eh. Ay, totoo yan. Hindi ba alay? Darating yung bago naming katulong bukas. May pinaplano akong gawin. Siguro, hindi mabubusisan ni Sir Susie mo. Baka sakaling kakagat sa aking patibong. Oh, matagal nang walang tumatawag sa cellphone ko. Kahit si Attorney Exonod. Kamusta na kaya siya? Malaki pa rin ba ang kanyang charm? Oh, may tumatawag. Hello? Boses babae. Oh, sino ka? Ano? Wala kaming napagkasunduan ni Attorney Agsanod. Malaking halaga ang hinihingi mo? Oh my goodness. Huwag mo akong idamay. Huwag mong idamay si Fanny. Please lang. Abogado yon. Hindi mo kilala? Wag! Please, ma! Please! Ano pa ang susunod na mangyayari?
Abangan bukas ang karugtong ng isa na namang kwentong pinamagatang Suplada na nga, pintasira pa. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ihandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!